Hi po. Um, Ito po ay usapang hindi po ito bastos ha. Yung di ba kapag ka yung nipple mo, mapamalaki ka naman mapababae. Pagka inahawakan mo yung nipple mo, di ba? Parang meron kang funky feeling, no? Parang may sensation, di ba, no? Erogenous zone kasi yan, alam niyo yung nipple. Kaya nga may nipple din yung mga lalaki. Kasi erogenous zone yun, ano? Sa babae naman talaga yung nipple niya para sa breastfeeding talaga yan, mga girls or mommies. So yun po kasi, sa mga breastfeeding nanay, mapapansin nyo, yung nipple nyo kasi po, meron yung parang kuryente. Kuryente talaga. Yung sa nipple mo, papunta sa brain, meron po yung mga nerves. Para sa akin, kuryente. Yan. Kasi yon yung kapag ka sumisip-sip yung baby mo doon sa nipple mo, merong signal yun na ita-travel, papunta sa brain. Nandun kasi sa brain yung mga ah, factors, mga prolactin, oxytocin, para ma-stimulate yung breast milk production and ejection. Mga ganon. Yan. Yun po kaya lagi ko pong pinopromote tong breastfeeding. Yan. So, yun nga yung malunggay, no? Napag-usapan na natin yung sa malunggay. Although, ang malunggay ay sinasabi nila na galactogogue, ganon, nag-stimulate ng milk production. Pero ang importante po talaga, yung pagsip-sip ng baby dun sa nipple ng nanay. Kasi nga po may kuryente yun from nipple papunta sa brain para ma-stimulate talaga yung milk production. Yun po yun. Kaya importante sa nanay magpadede. Halimbawa, pagkapanganak ng baby mo, no, sa dun sa room mo na sa kwarto, no, padidein mo lang ng padidein yung baby mo kahit walang lumalabas na gatas. Kasi syempre, it will take time dun sa kuryente na makarating sa brain. Dede lang siya ng dede, sip-sip lang siya ng sip-sip, antayin mo, lalabas din po yung gatas. Pagka naman lumabas siya, nag-overflow. Kahit na kambal pa yung baby mo, is enough. Kapag ka lumabas na talaga yung gatas. Kaya wag maiinip yung mga nanay kapag ka sila ay nagpapadede. Pasip-sip nyo lang ng pasip-sip. Gusto mo, pasip-sip mo muna sa asawa mo. Ganon. Ginagawa yun ha, hindi yung joke ha, hindi yung bastos. Kailangan talaga may stimulus yung sip-sipin yung nipple ng nanay para lumabas yung gatas. Ano pa ba? Last na po ito sa breastfeeding. Yung breast milk natin, meron po yung colostrum. Ano ba yung colostrum? I-google nyo na lang. May mga antibodies po kasi yon na maganda para sa baby. Ayon. Ano pa? Yung breast milk na galing sa nanay, kasi po, yung nanay niya, nung bata pa yung nanay niya, di ba, yung nanay niya nagkasakit, noong bata pa siya, ganyan-ganyan, kung ano-anong sakit. May ubot sipon yung nanay, nagkasakit yung nanay. Tapos yung nanay na yon habang lumalaki siya, nagkaroon siya ng mga antibodies na pang-protect sa mga sakit. Sa dugo niya may mga antibodies, ganon. Yung mga antibodies na yon, kapag ka magpapadede siya na, pagka meron na siyang anak, yung mga protection niya sa sakit, ay maipapasa niya dun sa baby kapag ka nagbe-breastfeeding. So parang in short, in essence, yung breast milk parang yun na yung unang bakuna ng baby. Kasi di ba yung antibodies na na-develop mo nung lumalaki ka, tapos nung nagka-baby ka na, maipapasa mo yung antibodies mo dun sa breast milk. Tapos maibibigay mo dun sa baby mo yung mga antibodies. Eh di parang bakuna, di ba? Parang yung breast milk is parang unang bakuna talaga ng baby mo. Di ba napakaganda? Oh, kaya yun. Last na ito sa breastfeeding ha. Kasi baka sabihin, mahilig ako sa breast. Breastfeeding ang pinag-uusapan po dito. Okay po, good day!